Ang disipulo ng daan na si Li Changsheng ay ngayon ay humihiling sa langit. Nagmamalaki sa mga Diyos. Nagmamalaki sa mga espiritu ng lupa. Ay! Ang disipulo ay isang walang silbi. Hindi karapat-dapat sa inyo. Ang disipulo ay taos-pusong nag-aral ng kanyang landas sa loob ng 300 taon. Umaasa sa awa ng langit. Ibigay ang pagsubok ng pag-akyat. Ngayon ay nais kong gamitin ang aking dugo bilang gabay, at ang aking buhay bilang handog, upang ipagpalit ang aking buhay para sa ibang kaluluwa. Hindi. Guro. Huwag ganyan. Magiging sanhi ito ng pagkalito ng kaluluwa, guro. Pumunta sa abo. Naway ikaw ay mabuhay. Ay. Si Wang Lin, isang malaking lalaki, ipinanganak sa mundo. Dapat ay may mataas na ambisyon. Ang punong ito ay dapat na magbantay sa libingan ng guro sa loob ng 3 taon. Pagkatapos ng 3 taon, saka lamang tunay na makakasama, tandaan mo. Guro, bakit ka ang tanga-tanga? Gamitin mo ang buhay mo para sa akin. Mas gugustuhin kong maging isang walang silbi na nag-aaral ng ki buong buhay ko. Mas gugustuhin kong pagtawanan ng buong sekta. Wala na akong pagkakataon na makalusot sa Yuanying. Ito lang ang paraan para mapanatili ko ang iyong kasikatan sa isang beses. Ang dami ng magagandang tanawin sa mundo. Dalhin mo lang ako para makita ko rin ito. Master, huwag kang mag-alala. Tiyak na mag-aaral ako ng mabuti. Mahahanap ko ang aking kapatid na babae. Ginoo, natapos na ang 3 taon ngayon. Dumating na ang pagkakataon. Hindi ko kayang sayangin ito. Nahanap na ng dalaga ang walang silbi. Tingnan mo ang kanyang presensya. Pero bagong pa lang sa pag-ensayo ng ki. Sige, kalimutan na natin. Ikaw si Wang Lin. Ako ito. Sa unang antas ng pag-ensayo ng ki, walang kwenta. Tulad ng sabi ng mga kwento, isang biro lang. Ako si Ye Bingyao. Ngayon, nandito ako para sa iyo. Upang bawiin ang kasunduan. Bawiin ang kasunduan. Siyempre, alam kong hindi ka basta-basta sasang-ayon. Ngunit nandito ako ngayon. Hindi para makipag-usap, kundi para ipaalam. Ingatan mo ang iyong sarili. Sandali lang. Ano pa ang kailangan? Ano naman ang tungkol kay Yai Fengsheng? Noong panahon na yon, ako rin ay isang henyo. Bakit mo akalaing hindi kita malalampasan sa hinaharap? Lene. Ikaw. Ye Bingyao ngayon. Kahit hindi ka magbabalik ng kasal, balang araw, hahanapin din kita para magbawi ng kasal. Flow na walang kwenta, lalaki na walang puso. Disipulo ni Liu Feng, Wang Lin. Nagbantay ng libingan ng 3 taon. Sadyang tanga at tapat. Nakakaawa. Pero sa huli, walang silbi. Walang kapalaran sa pagsasanay ng immortal. Ngayon ay pinalayas mula sa Kinyon Sect. Kahihiyan. Dating pinakamagaling. Ngayon ay hindi makapagtipon ng espiritual na enerhiya. Say, ganyan talaga ang kapalaran. Nakakalungkot ang aming kalagayan bilang mga tagapagsanay. Tanga at walang silbi. Hahaha, talagang nakakatawa, hahaha. Oy, hindi ba't si Wang Shixung ito?
Chu Chen. Ano bang sinabi ni Chu Shixiong? Isang asong walang tahanan. Hahaha. Tulad ng iyong walang silbing guro, hindi makalampas ng 300 taon ang pagbuo ng Dan. Ngayon, mas lalo pang hindi malinaw kung paano siya namatay. Haha. Hahaha. Galit ng mga mahihina ba? Estado ng pagtitipon ng katawan. Hindi pwedeng mangyari ito, di ba? Kahit na ordinaryo lang ang talento niya. Paano ito posible? Ito na ba ang simula ng pagbuo ng katawan? Walang silbi. Gusto kong makita kung ano ito. Nagmamalaki ka na ang anak ko ay walang silbi. Pangalawang pinuno. Palayain si Chen at magpatira pa sa paghingi ng tawad. Papatawarin kita at hindi kita papatayin. Wang Lin. Dumating na ang tatay ko. Naririnig mo ba? Ipapako ka. Lanan. Hindi ba sa tingin mo kaya mong gawin? Patayin si Chen sa harap ko. Si Wang Lin ay nag-aalay ng buhay. Sa kanyang kakayahan, ang pag-aalay ay kamatayan. Nabaliw ka ba? Patayin mo. Magtatangkang patayin mo ang anak ko. Naghahanap ka ng kamatayan. Sa pagpatay mo sa anak ko, hindi mo kayang bayaran ang buhay mo. Hindi ako namatay. Naka-recover pa ang mga sugat. Namatay siya sa ilalim ng aking pagkakabasag. Walang pakialam. Kung malaman ng matandang iyon na hindi ako namatay, tiyak na susundan niya ako ng buong lakas. Kaibigan, kung mayroon kang mga hindi natapos na hiling, tiyak na tutulong ako. Pamangkin ng punong guro ng Xuantiangong. Isa pa siyang napakayo na katawan. Hindi nakakagulat. Simula ngayon, ako na si Xiaozi. 0407336015 100407326015
100,215. Winter case number, 1-0-4-0-7-2-2-6-0-2-1-0-1-0-2-15. Each case number, 1,004. Kapatid na Xiao. Bumalik ka talaga. Bakit? Ang pagdating ko ba ay ikinagulat mo? Hahaha. Talagang medyo nagulat ako. Akala ko hindi mo kakayanin ang pagkabigo at magpapakamatay ka. Maingay. Ay. Yan lang ang kaya mo. Xiao Zi, ikaw. Xiao Bai, ikaw. Tumahimik ka. Oh. Oo. Simula ngayon. Kung muling babanggitin mo ang bagay na ito, huwag mong sisihin si Xiao kung hindi siya magiging magalang. Bear. Inay, wala akong masama. Wala naman. Paano naman walang masama? Huwag mag-alala. Nahanap na ng ina ang paraan upang gamutin ang labis na yin na katawan. Pagkalipas ng ilang panahon, bubuksan ang lupain ng angkan ng Xiao. Sinasabing naroon ang katawan ni Rama. Kung makuha mo ito, maaari mong maayos ang iyong yin at yang. Medyo pagod na ako. Gusto kong bumalik at magpahinga. CJ, ikaw na lang ang maunang bumalik at magpahinga. Kailangan nang maging maingat sa paggamit ng mga teknik ng Kinyon Sect. Tama nga. Ang mga natitirang bahagi ng Taiksu Mirror Shadow ay pwedeng gayahin ang teknik ng iba. May ganitong kakayahan. Ngunit pinatay ng chismis. Lene. Talagang nakakatawa itong Xiao Bai. Gino. Anong nangyari? May bisita mula sa Kinyon Sect at Kangwu Sect. Inutusan ako ng ginang na ipaalam ito sa inyo. Kinyon Sect at Kangwu Sect. Bakit sila nandito? Sinasabing para sa kasal. Gusto ng ginang na pumunta ka rin. Naintindihan ko. Pupunta ako mamaya. Lin, kapatid na si Chu. Ngayon, tayo ay nag-ugnay ng 3 sekta. Siyempre, ako'y masaya. Sa pintuan, narito ang mga kandidato para sa posisyon ng muling Panginoon ng Xuanchen Sect. Alam din nila ito. Sa ngayon, hindi pa tiyak kung sino ang magiging muling Panginoon. Ako si Xiao, ang nakitang anak ng Panginoon. Nakipagkita ako sa mga elder. Ang aking nakababatang kapatid na si Xiao, ang aking pamangkin. May ilang problema ang kalusugan ni Bai. Ngunit may paraan ako upang magpagaling sa kanya. Haha, kung ganun. Natural na may karapatan ang pamangkin ni Xiao na maging pinuno ng kabataan. Kapatid na Lin at kapatid na Chu. Lahat ng mga kabataan ng Xuanchen Sect na angkop para sa kasal ay nandito na. Hindi ko alam kung ano ang balak ng dalawa. 1-0-4-0-7-2-2-1-0-1-1. Mayroon bang taong gusto si Binyaw? Numero ng silid, 1-0-4-0-7-2-2-1-0-1-0-2. Mayroon bang taong gusto si Binyaw?
Mayroon bang taong gusto si Binyaw? Numero ng kaso, 1-0-4-0-7-32-2-2-6-0-1-0-2-1. Numero ng opisina, 1-0-4-0-7-32-2-2-1-0-1-1. Baka isang ilusyon lang, 1-0-0-4-0-7-32-2-2-1-0-1. 1-0-0-4-0-7-32-2-2-1-0-1. Kung handang makipag-ayos si Tang Shikseong, mas maganda sana. Kagandahan. May tao ka bang gusto? Si Xiao Bai ah. Ito, ang usaping ito ng kasal ay hindi biro. Seryoso ako, nakababatang tiyahin. Mas gusto ko si Xiao Bai. Ito. May isang bagay na kailangan kong ipaalam ng maaga. Si Xiao Bai ay may napakayanig na katawan, at mahirap gamutin ang napakayanig na katawan gamit ang pil. Napakayanig na katawan. Mas pinili ko pa rin si Xiao Zi. Si Qin Cheng ay pinili pa rin si Zaire. Maliban sa pagiging gwapo, wala nang ibang maganda. Mas mababa ang iyong pananaw kaysa sa akin. Paano mo malalaman ang resulta ng mga bagay sa hinaharap? Sige na. Dahil pareho nang nakagawa ng desisyon ang dalawang pamangkin, hindi ko alam kung kailan gaganapin ang malaking kasal. Narinig ko na 3 buwan mula ngayon, ay magiging araw ng halalan para sa bagong leader ng Swanshan sect. Bakit hindi natin ilagay ang araw ng kasal sa araw na yon? Sa ganitong paraan, masuswitness din natin ang malaking kaganapan ng Swantiangong. Hahaha. Lanan. Napakabuti nito. Xiao, lumabas ka dito. Ikaw ay isang walang silbi. Ngayon, ako si Shen Kong ay nasa arena. Naghihintay ako sa'yo. Mukhang may isang tao na hindi na makapagpigil. Lene, hindi ka matatakot. Talagang naglakas loob kang pumunta rito. Bakit ka matatakot? Ang iyong pagpapadala ng salita sa buong sekta ay nakasakit sa akin. Ngayon, kung mananalo ako, kailangan mong lumuhod at magdasal. Kung matatalo ako, handa akong umamin sa pagkakamali. Kung may kakayahan ka, hayaan mong lumuhod ako. Ang lakas na ito. Naitaboy si Ginoong Shen. Si Xiao Zi. Si Xiao Bai. Paano mangyayari yon? Ikaw. Lumuhod ka at magpatawad sa akin. Xiao Bai, ako ay disipulo ng Ascendi din. Talaga bang nais mong insultuhin ako ng ganito? Tanggapin ang pagkatalo sa pustahan. Ano kung insultuhin kita? Si Xiao yun. Dumating si Xiao yun. Pangalawa, tigilan mo na. Pangalawa, tigilan mo na. Si Xiao yun. Dumating si Xiao yun. Ang pinakaayaw ni Xiao Zi ay ang nakatatandang kapatid na ito. 1 taon na ang nakalipas, niloko niya si Xiao yun. Matagal na nakatago, umabot ng kalahating buwan bago naglakas loob na lumabas. Mukhang si Shen Kong ay inutusan ni Xiao yun. Humingi ka ng tawad kay Shen Shidi. Dito nagtatapos ang usapan. Ang pamilya Xiao at pamilya Shen ay laging magkaibigan. Hindi naman kailangang magalit dahil sa mga maliliit na bagay. Lene, parang tinamaan ka ng asno sa ulo. Sang-ayon sa taya, tanggapin ang pagkatalo. Ito ay makatarungan, Shen Kong.
Ngayon, pinatay kita. Hindi mo ako kayang labanan, Shen pamilya. Bastos, nakababatang kapatid. Napakalaki ng iyong lakas ng loob. Napakalakas na puwersa. Lumuhod ka. O mamatay. Luluhod ako. Ate, huwag ka nang magnakaw, bumababa ang antas mo. Bunso, talagang nakakagulat ang iyong pag-unlad. Pumasok sa lupain ng mga ninuno. Sana maging kasing mapaghambog ka pa rin tulad na ngayon. Huling bahagi ng pagtatayo. Dambana ng banal na digmaan. Narito na ako. Lene. Buwisit na bata, hindi ka pa tumatawag ng ate. Ay. Ek. Matagal na tayong di nagkita. Lalo kang gumaganda. Bakit? Alam mo bang dumating ang ate ko ngayon para sunduin ako? Ate, nandito ako para sumali sa pagsusulit ng Shenwu Hall. Ayos lang, sa wakas hindi mo ako binigo. Tara, dadalhin kita sa pagsusulit. Video dahil lumikha. Ito ang main hall ng pagsusulit. Sige, basta makamit mo ang antas ng lupa sa pagsusuri. Makakapasok ka na sa hall ng Diyos at lakas. Elder Tang, ito ang aking nakababatang kapatid na si Xiaobai. Ngayon ay dumating siya upang sumali sa pagsusulit sa hall ng Diyos at lakas. Ngayon hindi ako maganda ang pakiramdam. Babalik na lang ako sa susunod. Elder Tang, mag-apply ako bilang pinuno ng kabataan ng pamilya Xiao sa loob ng 5 araw. Kaya't mangyaring simulan ng pagsusuri. Ang pangalan mo ay Xiaozi, di ba? Sa iyong kakayahan. Ang paglahok sa halalan ng pinuno ng kabataan ng pamilya Xiao ay sayang lang ng lakas. Uwi ka na. Elder Tang, maaari bang maging pinuno ng kabataan ng pamilya Xiao ako? Hindi mo na kailangang mag-alala. Pero kailangan kong pumasa sa pagsusulit sa Shenwu Hall ngayon. Umalis ka na, huwag sayangin ang oras ko. Luma na sa araw na ito sa pagsusulit. Kahit ayaw mong magbukas, kailangan mong buksan. Walang galang. Hindi ka ba hindi maganda ang pakiramdam? Pero mukhang maganda ang kondisyon mo ngayon. Ang kapatid na lalaki ay ang ikasyam na nakatatandang elder ng Tang. Bagamat ang lakas ay karaniwan lamang. Ngunit maganda ang relasyon niya kay Tang Che. Aba, siya pala ay aso ni Tang Ji. Kaya pala sinadya akong pasakitan. Ngayon, ang pormasyong ito ay naisaaktibo na. Kung dapat bang subukan, hindi ikaw ang magdedesisyon. Ang 5 haligi ng bato ay kumakatawan sa mga linya ng dugo at espiritu ng digmaan. Lakas at kakayahan. Ang determinasyon ay ilagay ang iyong kamay sa bawat haligi. Dugo. Bakit sobrang sakit nito? Ang mapanirang determinasyon na ito. Hindi pwede. Putulin mo ito, putulin mo ito. Anong nangyayari? Putulin mo siya. Kapatid, ayos ka lang ba? Huwag kang lumapit. Elder Tang, kapatid niya. Ayos lang ba siya? Kapatid, ikaw. Ayos ka lang ba? Walang anuman. Ang lakas ng suntok na ito ay katumbas ng hangganan ng ganap na pagbuo ng katawan. Anong uri ng pambihirang pagkakataon ang nakuha ni Xiaobai? Ang pagtaas ng lakas ay napakatakot. Ang pagtaas ng lakas ay napakatakot. Hindi siya pwedeng sumali sa halalan para sa batang pinuno ng angkan. Ako, sa halalan para sa batang pinuno ng angkan ng Xiao. Dati, ito ay usaping pampamilya lamang ng angkan ng Xiao. Isang karangalan na makasaksi sa harap ng maraming matatandang miyembro ng sekta at mga disipulo ng sekta. Pipiliin ang bagong pinuno ng kabataan. Sa halalang ito para sa bagong pinuno ng kabataan, mayroong 3 kandidato. Sila ay sina Xiao Yun, Xiao Zi at Xiao Chen.
Mayroon kayong 1-0 araw. Sa loob ng 1-0 araw, lahat ay ililipat na. Ang pamantayan para sa pagkapanalo o pagkatalo ay batay sa mga nakuha ninyong Swansea Stone. Hindi ko akalain na may ganitong yaman sa lupain ng pamilya Xiao. Ito ay isang mahusay na bagay para sa paglikha ng kagamitan. Bilang karagdagan sa Swansea Stone na ilalaban para sa pagkapanalo, kailangan itong isumite. Ang iba pang Swansea Stones ay maaari ninyong panatilihin. Anong iyan, patak ng tubig? Ito ay laway. Ikaw mismo ang may matulis na baril. Wala akong pakialam. Siyam na ulit na kulog na baril. Baril na sumasaklaw sa kabundukan at ilog. 2 baril, 1,000 ang hukbo na napuputol. Siyam na ulit na kulog na baril. Bumubulusok ang bundok ng baril. 2 baril, 1 hukbo, sumabog. Ay! Kung makatagpo mo ang lolo mo, swerte ka na. Lene. Sana dito ay isang pugad ng insekto. Naku, talagang pugad ng insekto ito. Yade yade yade. Ako itong ibong uwak. Ang katawan ni Rama ay isang bagay ng pinakamainit na liwanag. Ang lugar na ito ay tiyak na pinagmumulan ng liwanag. Napakainit dito. Malaki ang posibilidad na malapit ito sa katawan ni Rama. Sa tahanan ng aming pamilya, mayroong 2 bato ng paglipat. Mas matanda ako at ang pangalawang kapatid. Mas bagay sa iyo na pumasok sa tahanan. 8. Sino ang nagsabing mas angkop ang matatanda na pumasok sa tahanan ng pamilya? Bunso, umalis ka sa larangan na ito. Hindi kita sasaktan, kundi ay, pumasok na naman ako. Lumabas na naman ako. Ay. Kumusta? Saktan mo ako. Saktan mo ako. Hi, Lily. Lumabas ka. Palabas na ang clone show. Walang kaalam-alam sa sarili. Kuya, mukhang hindi kayang saktan ng ganitong paraan ang kapatid. Bumubulong ng kayabangan, kapatid. Maging isang walang silbi na tao na lang sa hinaharap. Ay. Akala mo ba kaya mong sirain ang aking kakayahan?
Wasakin mo. Aking kapatid, alam mo ba kung paano gawin ito? Siyempre. May nangyaring masama sa lupang ninuno. Namatay si kuya sa ilalim ng mga kuko ng halimaw. Nakita ko mismo. Kailangan ng dugo ng pamilya para mabuksan ang pintuan ng panloob na bulwagan, kuya. Ikaw ba o ako ang gagawa? Hahaha. Siyempre, ako ang nakabukas nito, nakatatandang kapatid. Ikaw, bunso. Mauna na ako. Nakuha na. Hahaha. Hindi ba ito isang ilusyon? Hahaha. Ligtas na. Walang makakapagpabago sa aking determinasyon sa daan dahil sa kayamanan. Aba, Diyos ko. Totoong tunay na bato espiritu ito, grabe. Ano ito, ang sinasabing purong apoy ng lotus? Aking mahal na lotus ng apoy. Halika rito, kuya. Aking mahal na lotus ng apoy. Halika rito, kuya. Hahaha. Puno ng araw. Puno ng araw na kayang hubugin ang katawan. Tama na ang iyong daan. Hahaha. Maliit na batong espiritu. Walang halaga sa akin. Hindi ito kaakit-akit sa'yo. Sisiil na lang ang mayamang bata. Ay. Oh, ano itong kayamanan? Hehe. Maliit na kayamanan, huwag kang tumakbo. Hayaan mong masilayan kita. Ay. Ito ay hindi maganda. Ano ang gusto mong gawin? Aking munting apoy na lotus. Sakin mo. Ang pangit mong bagay. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Pupunta ako, kuya. Nagkamali ako, itay. Lolo, iyon ay puno ng pinakamainit na araw. Huwag ganyan, ikaw. Iwanan mo naman ako ng kaunting sabaw. Panaginip, ito ay panaginip. Ilusyon, tiyak na ilusyon ito. Ilusyon, tiyak na ilusyon ito. Ibalik mo sa akin ang aking puno ng pinakamainit na araw. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gagalaw, baka mahilo ako, baka mahilo ako. Ang ganda talaga. Ay, hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Ako ang Qian Kunding. Binabati kita sa pagiging ikalawang master ko. Hindi maitatago ang paghanga sa isang tao. Maaari ko bang itanong ang tunay mong pangalan, Encanto? Ako ang pinakaunang espiritu ng kasangkapan sa buong mundo. Si Diyosa ng Siyam na Langit, Chu Xiaomi. Mga kabataan, manginig kayo at sumamba. Kaya isa sa mga dakilang sinaunang tatlong bagay. Ang kasalukuyang pangalan ay Chu Xiaomi. Isa sa mga dakilang sinaunang bagay. Ang kasalukuyang pangalan ay Chu Xiaomi. Tama, ito ang pangalan na ibinigay ng Diyosa sa kanyang sarili pagkatapos magising. Mga kabataan, pinapayagan ko kayong purihin ako ng 3 beses araw-araw. Simulan mo na ang iyong unang pagsamba.
Ayos lang. Sobrang ganda ang sobrang magandang diwata. Bilang pinakamagaling na espiritu ng kagamitan, tiyak na napakaastig mo. Siyempre, maaari kong sumipsip ng anumang espiritu ng langit at lupa. Ikinukonvert ito sa banal na hininga ng daan. Maaari ko ring kopyahin ang anumang mahika o kayamanan. Napakalakas na kakayahan. Kakatanggap mo lang ng napakaraming yaman. Dapat ay marami kang yinyang primordial key, di ba? Wala. Paano ako ganito kalakas kumain? Hahaha. Sino ba ang walang modo? Nagtatapon ng mga mid-grade spirit stone kahit saan. Yung sobrang ganda na engkantada ay mamimili na bukas. Kung susundan mo lang ako, malalaman sila, di ba? Mga walang alam na mortal. Kung ayaw kong makita nila, di nila makikita. Hehe. Nakuha ko pa ang isang sobrang galing na maganda. Anong masama na naman ang iniisip mo, bata? Walang posibilidad na mangyari ito. Kapatid, hindi mo man lang siya nakita. Bakit mo siya agad na hinuhusgahan? Dahil ba mababa ang kanyang kakayahan ngayon? Mababa ang kakayahan. Si Qincheng ay likas na may napakalalim na yin na katawan. Alam ko. Ngunit sinabi ng kanyang ina na may paraan upang magamot ito. Lumabas na. Hindi alam kung sino ang magiging pinuno ng angkan ng Xiao. Tiyak na si Xiao yun walang duda. Sapagkat ang personal na lakas ni Xiao yun. At ang kanyang kakayahan ay talagang namumukod tangi. Anong nangyari? Bakit dalawa lang ang lumabas? May problema ba ang teleportation array o ano? Pamangkin, nasaan ang kuya mo? Kuya, hindi ko alam ah. Pagpasok ko, hindi nagtagal ay naghanap na ako ng pamana. Pumunta ako sa ancestral land para sa katawan ni Rama, upang gamutin ang aking sakit. Tio. Ano ang nangyari kay Xiao Tian? Kapatid na Xiao yun. Nakatagpo siya ng panganib. Sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nangyari. Nang pumasok ako sa lupain ng mga ninuno, nakatagpo ako ng alon ng mga insekto. Nagtatago ako sa kuweba at hindi makalabas. Nakarating ako sa mga kapatid na si Xiao para sa umaga ng pag-atake sa mga hapon. Ngunit, nakita ko ang mga kapatid na si Xiao yun na nilamon ng alon ng mga insekto. Paano posible ito? Paano nangyari na nakatagpo ng pugad ng mga insekto? Impossible. Imposible, hindi mamamatay si Yoner. Hindi mamamatay si Yoner. Hindi ako naniniwala. Pakikiramay. Hindi ako naniniwala na si Yoner ay pinatay ng insekto sa pugad. Kuya, sinasabi mo bang imposibleng mangyari yon? Si Xiao Bai at Xiao Tian ay mga miyembro pa rin ng pamilya ko, Xiao. Kailangan kong imbestigahan ito hanggang sa katotohanan ay lumabas. Ngunit ngayon, sarado na ang lugar ng ating minuno. Kailangang maghintay pa ng hindi bababa sa 10 taon bago makapasok. Paano imbestigahan ang dahilan ng pagkamatay ni Yoner? Iyan hanapin mo siya. Tanong na simbolo. 8. Hindi mo akalain na mayroon kang ganitong pambihirang simbolo. Ito ay tinatawag na simbolo ng pagtatanong sa puso. Maaari lamang itong gamitin sa mga mortal. Kung ang batang Panginoon ay mawala ng lahat ng kakayahan sa malaking paligsahan. Sa ganitong paraan, lahat ay malalaman na ang katotohanan. Ito ay isang magandang paraan. Xiao Bai, mas mabuting hindi ka nakakasama kay Yoner. Kung hindi, kahit pa makipaghiwalay pa ako ng tuluyan sa ikatlong kapatid ko, hindi kita palalampasin. Uncle Tangche, sa pagkamatay ni Yoner, siguradong makakakuha ako ng hustisya. Basta't handa kang tumulong sa akin. Kapag naging pangalawang leader ka na, walang magiging hirap sa pagsusuri mula sa pamilya ng Xiao.
Si Xiao Bai, ang pinuno ng Xiao, ay pinsan ko. Hindi ko naman siya pwedeng gawing target. Huwag kang mag-alala, pamangkin, bukod dito, bibigyan pa kita ng magandang kabayaran. Malapit ang relasyon ko kay Xiao Yun, kapwa natin estudyante. Ngayon, si Xiao Yun ay nagdaranas ng matinding pagsubok. Hindi ko mag-aatubiling tulungan siyang alamin ang katotohanan. Sister, narinig ko na eksperto ang iyong master sa mga pormasyon. Gusto kong magtanong-tanong ng kaunti. Bakit biglang gustong matuto ng pormasyon ang bunso ko? Pero kahit ano paman, kapag nakita ko ang aking master, dapat magpakita ako ng paggalang. Alam ko na. Nay, huwag kang mag-alala. Si Elder Ning ang iyong master. Hindi ako magpapakita ng kawalang galang. Anak, hindi ka nag-aral sa silid ng pag-aaral. Anong kailangan mo dito? Nangungumusta, master? Master, ito ang aking bunso na si Xiao Bai. Pumunta ako dito upang magtanong sa inyo tungkol sa isang bagay. Nakita na ng batang si Xiao si Ginoong Ning. Sige, sabihin mo. Ginoong Ning, mayroon akong 50 piraso ng Swansing Stone. Balak kong ukitin ang 6,000 Army Formation. Alam mo ba na ang tuloy-tuloy na pag-ukit ng isang uri ng formation ay nangangailangan ng mas maraming Swansing Stone? Alam ng disipulo. Kaya ang mga disipulo ay plano lang na iguhit ang 6 na pader ng palasyo. Napakataas ng antas ng 6 na ulit na nakagapos na anyo. Ito ang unang pagkakataon na sinubukan ko sa aking buhay. Ngunit kung sakaling mabigo, wawasakin ang mga sandata. 50 piraso ng Swansing Stone ay mawawala rin. Sa oras na yon, hindi ko maibigay ang Swansing Stone bilang kabayaran. Nagtatawa ka, Ginoong Ning. Maaari mo bang tulungan akong iukit ang aray? Isang karangalan para sa akin. Kung talagang masisira ang mga armas at Swansing Stone, iyon ay malas na lang. Ngunit mayroon akong isang pakiusap. Oh, ano ang iyong kahilingan? Gusto ko sanang manood mula sa tabi. Maaari mo bang ipakita sa akin ang armas na nais mong iukit? Mahirap iukit ang 6 na magkakasunod na pabilog na anyo sa antas na ito. Napakahirap. Maliban na lang. Guro, maliban sa ano? Maliban sa pagdugo ng mga mahika. Pagdugo ng mga mahika. Gamit ang dugong mahika upang iukit ang kasunduan ng malaking anyo. Isasama ang kayamanan sa loob ng katawan. Sa halip na magdulot ng resonance. Siyempre, kung hindi ka sapat na malakas ang katawan, maaaring masira ang Silver Dragon Spear. Magdudulot ito sa iyo ng malubhang sugat. Sige, turuan mo ako nininglaw ng Blood Refining Treasure Method. Hindi basura. Kailangan din nating tingnan ang iyong kakayahan. Sundan mo ako. Tingnan ko kung meron kang kasanayan sa aray ng pagpapabuti ng pagsasanay. Ito ay talagang rune na nakakaabala sa daloy. Xiao Bai, nais mo bang maging aking tagapagturo? Mag-aaral ako. Anak, anong iniisip mo? Ang aming master ay ang pangunahing tao sa Zen Dao ng Swanshan Sect. Hurry up at yumuko at magpakita ng paggalang. Ninglao, pasensya na. May guro na ako. Bata, huwag kang magpakatanga. Ate, totoo talagang may guro na ako. Sige na, napakataas ng talento mo sa larangan ng mga aray. Anong masasabi mo dito? Mula ngayon, tawagin mo akong Ginoong Ning. Sa hinaharap kung magtagumpay ka sa iyong mga aray, huwag kalimutang pasalamatan ang mga aral ko ngayon. Hindi ko po kailanman malilimutan. Hanapan mo ng pagkakataon na makopya ang bandila ng formation na yon. Napakagandang bagay niyan. Gaano karaming pangunahing enerhiya ang kailangan ng bandila ng formation? 100,000. Ganun karami. Gusto mo bang putulin ko lahat ng punong espiritual ng sekta natin? Saan ka ba nakatingin? Tingnan mo ang bandila. Tingnan mo ang bandila. Sumama ka sa akin at magsanay. Agad na pumasok sa 3 bituin na estratehiya. Salamat sa iyong kabutihan, Ginoong Ning. Kapatid, ikaw talaga ang aking swerte. Ate, huwag ganyan. Hindi ito naayon sa etika. Anong etika-etika mo dyan? Ano bang iniisip mo araw-araw? Umalis ka. Umalis ka, maliit na ibon. Kung may lakas ka, ipaliwanag mo sa kanya ng 1 oras. Ito ang kapatid ko. Bobo, pero mas gusto kong makipagpulong sa'yo.
Huwag mong gawing biro ang nanay mo. Sawa na. Nagkamali ako. Kapatid na engkantada. Ganun ka-excited ba kapag nakakahalik ng kapatid? Paano ka dati nagbubulakbol, Xiaozi? Ngayon ay hindi ka man lang makalabas ng mukha. Si Zutong ay naglalakad sa tabi ko, nagmamayabang sa kapatid kong si Xiaoxun. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas? Xiaoxun. Hindi ka ba natatakot lumabas para ipasa ang kasalanan sa iyo ng kapatid mo? Hahaha. Gusto mong ipagtanggol yung inutil na yon? Pwede kang pumunta sa Lingzhou ko ngayong gabi para uminom at makisalo. Baka sakaling magmalasakit pa ako. Makipaglaban ka sa akin, Zutong. Hahaha. Ang malambing na babae ay talagang matatag, gusto ko ito. Labanan ng mga demonyo sa Kalinday Hall. Bihirang makita ito. Narinig ko na si Zhou Shixiong ay pangalawa sa pagbuo ng katawan. Kaya si Chu Shiji ay walang pagkakataon. Mahihirapan, basta't manood na lang tayo ng magandang palabas. Sinasabi ko, si Xiaozi ay talagang duwag. Pinapayagan pa ang kanyang kapatid na babae na manguna, Kisay. Nagsimula ang 4 na sulok na pagpatay. Singsing ng silangang emperador. Xiaoxun, ganyan lang ba ang kaya mo? Hahaha, wala akong nararamdaman. Hahaha, kung nasa kama tayo. Maaaring matalo ako. Walang hiya. Bandila. Ay. Ito ang Chanpin Swanfa. Napakalaki ng agwat na ito. Zuchen Swansing Formation. Pinakamalakas na depensa ng Dong Huangzong. Hindi mo kayang sirain ito. Paano mangyayari yon? Lane. Ganito lang. Hindi kayang labanan. Xiaoxun, tawagin mo ang kapatid mong walang silbi. Nasa pagsasanay ang kapatid ko sa Zendian, kung hindi. Paano mo ako mapapahiya ng ganito? Tumahimik ka na. Xiaobai, alam kong nakatago ka lang dyan. Kung lalaki ka, lumabas ka na at maghamon. Nung araw na nagpakasal si Linmi, iniwan mo siya. Ganito lang ba ang hinahanap mong inutil? Binabagsak ko ang kanyang kapatid na babae sa lupa. Takot na takot lumabas ang mga duwag. Anak, maniwala ka sa kanya. CJ. Si Xiao Shiji Xiaobai ay hindi ko alam kung anong klaseng tao siya. Ngayon gabi, samahan mo ako sa paglalakbay sa bangka. Hindi na ako maghahanap pa ng gulo kay Xiaobai. Hinihintay ko ang pag-isip ng Panginoon ng sekta. Ito ay pinili ni Qin Cheng. Paano na ito? Narinig ko na ang asawa na pinili ni Qin Cheng ay hindi lang mahina. Kahit kami mismo ay nahihirapang tanggapin ito. Ay, mga Ginoo, bakit kayo'y nagpipilit? Hindi naman kami nais na pasakitin ka. Ngunit ang napili mong asawa ay talagang ayon sa nais ng mga Ginoo. Kailangan bang pakasalan ko si Zutong? Kung gayon, pakasalan ko si Xiaotian. Tama, pakakasalan si Xiaotian. Qin Cheng, anong sa tingin mo? Ano pa ang magagawa ko? Ang kapalaran ko ay hindi kailanman akin. Gusto ninyo akong ipakasal. Kung pakakasalan ko, pakakasalan ko. Nakapakasal na. Lanan. Sabi nila, si Lin Qingcheng ngayon ay ikinasal na kay Xiaotian. Kahit ang nakatakdang babae ni Xiaobai ay ikinasal na rin. Ngayon, talagang nakakatawa siya. Haha, sino bang nagsasabi hindi? Ang baril na ito ay na-upgrade na bilang isang napakahusay na yaman. Sa ibabaw nito ay nakaukit pa ang 6 na antas ng hukbong sundalo. Bawat pagbukas ng isang hukbo ay nagpapalakas pa sa kanya ng higit pa. Kung lahat ay bubuksan, kailangan ng lakas na 1,000 bato para mapagalaw ang pinakamataas na antas ng kayamanang sandata. Maraming salamat, Matandang Ning. Tama nga pala, Matandang Ning. Ito po ang formation na ginawa ko, pakitingnan po ninyo. 3 bituing formation. Ay ito, paano ito posible? Xiaobai, labis mo akong pinahanga. Lahat ay nakasalalay kay Ninglao. Ganito si Ninglao. Magpapaalam na ako muna.
Anak na lalaki. Si Zutong at Tangche sila. Kailangan nilang mamatay si Zutong at Tangche. Huwag magpadalos-dalos, anak. Ginagawa lang nila ito para maprotektahan ka. Sa kabutihang palad, si Lin Qingcheng ay nagpakasal na rin kay Xiao Tian. Hintayin lang natin ang ilang panahon. Matatapos din ang usapin. Si Lin Qingcheng ay mahal na ikasal kung sino man ang gusto niya. Walang kinalaman sa akin. Itong mga tinatawag na anak na babae ng mga Panginoon. Lahat sila ay mga walang puso at walang utang na loob. Si Qingcheng ay napilitan din. Mayroon din siyang mga pinagdadaanan. Hindi ito tungkol sa akin. Layunin ng paligsahan na piliin ang aking mababatang pinuno sa Xuanchen sect. Walang sinumang elder ang maaaring makialam sa paligsahan. Para sa patas at makatarungang laban, gaganapin ang paligsahan sa Secret Realm ng pag-akyat sa langit. Pagpasok sa Secret Realm, buhay at kamatayan, bawat isa ay may tadhana. Hahaha, lihim na daan patungong langit. Hahaha, si Xiao Bai ay malapit ng umiyak. Tumaya ako ng ₱1 piso. Mababang uri ng espiritual na bato. Kung matatalo si Xiao Bai, maglaro na lang ng mas malaki. Ganito na lang ang sabihin natin. Kung si Xiao Bai ay nakalabas ng buhay, ako ay magpapataas baba habang kumakain ng Oreo, kuya. Hindi pwedeng magloko sa pagkain at inumin, ha? Sige, bukas na ang teleportasyon sa lihim na lugar. Pumasok na kayo. Xiao Bai, yumuko ka. Dadaan ka sa pagitan ng hita ko. Kuya Zhu, anong ibig mong sabihin? Wala kang kinalaman dito. Xiao Tian, kapatid. Mas mabuti pang huwag ka nang makialam. Zutong, sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Na manakit sa kapatid ko. Umalis ka. Tumayo ka. Xiao Bai, ano ka ba? Hindi mo ako kayang maliitin. Kasanayan ng espiritu. Pagsabog ng bakal na cherry. Paano nangyari iyon? Umabot siya sa proteksyon ng orihinal na lakas. Matigas na na-block ang atake ng tunog. Ito ay isang kasanayan ng espiritu. Gaano karaming orihinal na lakas mayroon siya? Hindi ko pa nakitang ganito gamitin ang Yuanli. Diyos ko, ito ba ay ilusyon ni Xiao Bai? Narinig ko na palagi kang naghihintay na mapalo ako hanggang sa mapagapang ka. Xiao Zi, huwag kang magyabang. Ang Donghuang Bell ay ang pinakamalakas na panangga ng martial soul. Kahit na nakatayo ako dito. Anong magagawa mo sa akin? Nais mong mamatay? Ang isang langgam sumasalungat sa isang malaking puno. Nakakatawa, hindi ba? Magpakatatag at huwag magpatalo sa depensa. Nabagsak. Ito ang tinaguriang pinakamalakas na espiritu ng depensa. Nabaliw na ako, talagang nabaliw, sigurado akong nakakita ako ng ilusyon. Hindi nabali ang depensa. Hindi matibay ang laban. Ay! Grabe, paano kaya ganito kalakas si Xiao Bai? Gagawin na niyang atake si Tangche. Sabi ko na. Dapat kayong dalawa ang magsama. Xiao Bai, kaya mong talunin si Zutong. Pero hindi mo ako matatalo. Wala ka pang karapatang insultuhin ako. Puting anino. Kaya mo bang tanggapin ang bala na ito? Masyado nang mabagal.
Ang Purple Extreme Overlord Gun ay may napakalakas na dagdag. Walang masyadong makakasabay sa parehong antas. Kaya bang pigilin ni Xiao Bai? Hindi siya umiwas. At hindi niya naipigilan, sa huli ay kailangan niyang. Hindi, paano siya posible? Ang kanyang dalawang daliri. Xiao Bai, huwag mo akong insultuhin. Hindi ko kayang tiisin ang ganitong pagwawalang bahala, buksan mo ito para sa akin. Sabay-sabay tayo. Ngayon ay may kabuluhan na. Siyam na ulap na kidlat. Naiintindihan ko siya ng mali. Mas mabababa ang pananaw ko kumpara kay Lin Qingchen. Pero hindi ba't hindi rin siya nagtagal hanggang sa huli? Hindi naman ganito ang mga henyo. Siguradong masaya ang wasakin ka. Ano sa tingin mo ang gagawin ni Binyaw sa'yo? Xiao Bai, huwag kang magyabang. Ngayon ay natalo ako sa iyong kamay. Ito ay dahil sa aking kakulangan sa lakas. Darating ang araw na ibabalik ko ang kahihiyan ng 100 beses. Ikaw, wala ka ng pagkakataon. Ikaw. Gusto niyang patayin ako. Panginoon, tulungan mo ako. Sige, mamamatay ka ngayong araw. Sobrang tapang, mula ngayon ay si Xiao Bai ilang ang susundin ko. Grabe. Anak, bakit hindi ka nalang pumunta kay Xiaozi? Tatay, ano bang tingin mo sa anak mo? Kami ang nagbago ng aming kapalaran noon. Ngayon, hanapin mo siya muli. Sa tingin mo, bibigyan niya tayo ng magandang mukha. Alam din ng ama ng anak na ito ay nagiging dahilan ng iyong pagkapahiya. Ngunit ganito kahalagang pagkakataon. Paano natin ito palalagpasin? Labanan ng mga monghe, libu-libong bangkay. Ang iyong kagandahan. Anong lalaki ang makakapag-refuse ng basta-basta? Nakaabala ako, Ginoong Chu. Walang anuman, Lin. Masaya akong dumalaw ka sa gitna ng gabi. Ano ang dahilan? Maaari bang pumasok at pag-usapan ito ng mas detalyado? Pumasok ka. Kapatid Xiao, nandito ako dahil muli akong mag-aasawa. Pasensya na. Talagang ikinalulungkot ko ito sa'yo. Haha, Lin Qingchen. Sa tingin mo ba ay gusto kong pakasalan ka? Mali ang ginawa ko sa bagay na ito. Ito ay tungkol kay Shixiong Xiao. Kung ikaw ay handa, ang Kang Wuzong ay handang magbigay ng 1 dekalidad na kagamitan at 5 milyong dekalidad na espiritual na bato. Bilang dowry, merienda. Akala mo mawawala ako sa ganitong bagay? Samahan mo ako ngayong gabi. Pag-usapan pa natin ito. Parang ang hina ng loob mo, ano? Kung talaga nang hina ang loob mo, hindi mo na kailangang mag-alala. Iyon lang ay panandali ang pagnanais lang ngayon. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ngayon na, tuparin mo ang iyong pagnanasa. Tulad ko. Paano pa kaya magkontrol sa sariling kapalaran? Tama na, wala na akong interes sa'yo. Umalis na tayo, hindi ako makikipag-seremony sa'yo. Huwag mo na akong istorbohin muli. Pasensya na, Ginoong Xiao. Xiaozi, pumasok ka sa pangunahing bulwagan ng sekta. Gusto mo bang tingnan ang aking talento? Lene, mukhang nagmamadali ka. Xiaozi, nakapag-breakthrough ka na sa gitnang yugto ng Dan, mabuti yon. Salamat sa pag-aalala, Ginoong Sekta. Dahil nakapagtagumpay na si Xiao Bai sa gitnang yugto ng Dan. Dapat nang ilagay sa schedule ang pagsusuri ng batang pangulo.
Xiaobei, umuwi ka na at magpahinga. 3 araw mula ngayon, ang 6 na pangunahing pamilya ay magbibigay sa iyo ng hamon bilang batang pangulo sa harap ng lahat. Sunugin ang pundasyon. Upang makakuha ng pansamantalang pagtaas ng kakayahan, hindi siya makakapag-yuanying sa buong buhay niya. Hindi siya angkop na maging nakababatang pangulo. Xiao Shidi, anong tingin mo? Lenwei, wala siyang ganitong kapalaran. May isa pang bagay. Bumalik na si Zuzai. Iyan ang salot na ito. Bumalik ka pa. Pumasok na si Zuzai sa loob ng Qinhuang Martial Academy. Paano posible yon? Sa loob ng Qinhuang Martial Academy, ito. Si Zuzai, talagang gumawa siya ng maraming bagay na labag sa mga alituntunin ng sekta. Bumalik siya ngayon para ayusin ang sekta. Si Zuzi ay pumatay ng kapwa niyang disipulo na babae. May mga disipulo ang aking Suantiangong na pumasok sa loob ng Qinhuang Wuyuan. Kami ng mga nakatatandang miyembro ng sekta ay may pagkakataong makapasok sa Huangdao Mountain para sa ilang buwang pagninilay. Dahil si Zuzi ay may hangaring kilalanin ang kanyang lahi at bumalik sa sekta. Hindi na kami kailangang masyadong mag-alala. May kondisyon pa si Zuzai sa kanyang pagbabalik sa sekta. May lakas pa siya ng loob na magtakda ng kondisyon. Maging kalmado ka, kapatid na Tang. Zoshidi, sabihin mo na. Tingnan mo kung ano ang kanyang mga kondisyon. Si Zutong ay nakababatang kapatid ni Zuzai. Ngayon, si Zutong ay pinatay ni Xiaozi. Siyempre, siya ay labis na nalulungkot. Ang kondisyon ay buhay kapalit ng buhay. Ito. 3 araw nang bumalik si Zuzai. Hindi ko pa nasasabi. Gusto ko lang malaman. Hanggang saan ang kakayahan ni Xiaozi? Ngayon na nakita ko. Medyo nabigo ako. Si Xiaozi ay tao ng pamilya Xiao. Hindi ko kayang magdesisyon tungkol dito. Ano sa tingin mo, Xiao Shidi? Hindi naman masama ang magbayad ng buhay. Pero hindi tama na direktang pumatay kay Xiaozi. Susi sa pagsusuri ni Xiao Fengxiu. Makatarungang makuha ang resulta. Maganda ang ganito. Ayon sa nakaraang pagsusuri sa Young Sect Leader si Xiaobei, kailangan mong suriin ang iyong kalooban, lakas sa laban, kapalaran, at dugo. Ngayon, naiintindihan na namin ang iyong kalagayan. Sa huli, kailangan mo lamang pumasok sa Wanli Peak at pumitas ng isang Leon Fruit. Ang Wanli Peak ay isang lugar ng kamatayan. Ito ay hindi isang pagsusulit. Ito ay isang pagsubok sa aking buhay. Hindi, ginoong sekreto. Ang Wanli Peak ay naglalaman ng sira-sirang kulang na kidlat. Ang aking kapatid ay nasa gitnang yugto ng Jiedan. Pumasok dito. Siguradong mamamatay. Gaano nga ba kadelikado ang Wanli Peak? Si Xiaobei, papasok doon, parang hinahanap ang kamatayan. Ang desisyon ng mga pinuno ay tila masyadong pabigla-bigla. Ang posisyon ng batang pinuno ay hindi biro. Ang kakayahan ni Xiaozi ay pansamantalang pinataas sa pamamagitan ng pagsunog ng pundasyon. Tayo noon ay niloko niya. Ang ganitong sitwasyon niya, gusto niyang maging matatag sa posisyon ng batang Panginoon. Siyempre, kailangan niyang gawin ang mga bagay na hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Talagang nakakatawa at nakakatawang pangungutya. Ang aking bunsong kapatid at kapatid na babae ay nakikipaglaban pa sa larangan ng mga Diyos at demonyo. Ngunit ang kanilang mga anak ay kailangan pang maging duwag sa oras na ito. Larangan ng mga Diyos at demonyo. Paano sila makakapunta sa larangan ng mga Diyos at demonyo sa kalagitnaan ng laban? Naging pinuno ng kabataan. Maaaring ikaw lamang ang may karapatang malaman. Parang labis na umaasa ang tiyuhin ko na pumunta ako sa Hien Liganye. Naging pinuno ng kabataan. Maaaring ikaw lamang ang may karapatang malaman. Parang labis na umaasa ang tiyuhin ko na pumunta ako sa Hien Liganye. Siyempre, ikaw ay tao ng pamilya Xiao. Sana nga ay maging pinuno ka ng kabataan. Talaga ba? Anong nangyari? Bakit biglang dumami ang mga demonyong kidlat? Natapos na ang kidlat ni Xiaobei. Bundok ng 10,000 kidlat. Hindi naman siguro ganito kabagsak ang kidlat na hindi nangyayari sa 100 taon. Kapatid. Ginoo, isinusuko na namin ang pagsusulit. Humihiling ako sa punong guro na ilabas ang aking kapatid. Lanan. Ang pagsusuri ng nakababatang punong guro ay tanging siya lamang ang makakapagpasya. Hindi maaaring sirain ang mga alituntunin. Hindi patay siguro Xiao. Si Xiao ay tumakas mula sa kulungan ng kidlat. Si Xiaobei ay tumakas mula sa kulungan ng kidlat. Si Xiao ay tumakas mula sa kulungan ng kidlat.
Kapatid, nagawa mo na. 你做到了， Nakuha mo na ang Leon Fruit. 我拿到了。 Nakuha ko na. Nakapasa na ako sa pagsusuri ng nakababatang Pangulo. 精 Napakaganda. 精彩。只不过 Ngunit hindi ka maaaring maging nakababatang Pangulo. Bakit hindi ako maaaring maging? Pinatay mo ang kapatid kong si Zutong. Kaya kailangan mong mamatay ngayon. Isang biro mula sa isang taksil na tao na nagbabalak na ipapatay ako, ang batang Panginoon. Hindi mo ba ito nakakatawa? Hahaha. Xiao Bai, akala mo ba sa mga salitang lumalabas sa iyong bibig ay makakaligtas ka ngayon? Malamang na mula sa bagyong kulog sa Wanlei Peak, hindi mo pa rin mapapansin. Ang pagsusulit para sa batang sugo ngayon ay para lang mapatayin ka. Zuzai, anong sinasabi mong kalokohan? 你在胡说什么？ 宗主，做了就做了，还在乎这些面子做什么？ 你们这些长老为了自己的修行，难道没有一点良知了吗？ 姐，宗主，你们想要杀我，成就宗门千秋万代，我可以理解。在临死前，我想问一个问题： 什么问？好个奸诈的小子，竟然如此果断，杀了他！ 一点活路都不给啊！ 姐，你先离开。 弟弟，活下来，不要死啊！ 小白，为了宗门后世千秋，唯有牺牲你，受死吧！ 冠冕堂皇，如你这般德行，早晚灭宗。 灭宗，笑话！我玄天宗辉煌只在朝夕。小白，认命吧！ 是。 Tanggapin mo na. Kayo pa ba ay karapat-dapat? Bukas na ang hukbong panglaban sa ikalimang antas. Ay. Impossible. Patayin siya, gamitin ang lahat ng lakas. 出手！ Kapatid, naihanda na ng guro ang teleportation array. Mabilis tayong umalis. Ay. Kapatid, nababaliw ka ba? Bastos, paano mo nagawang umatake sa Taishan? 派上出手！ Hindi ka makakataka sa kulong ng langit at lupa. 求罗， Umalis ka na, Xiaozi. 小白， Mas. Tumakbo ka, bakit hindi ka tumatakbo, Yeye? Kahit na nasa yugto ng pagkakabuo, nananakit pa rin sa paghamak. Walang alam sa kamatayan. Gamitin ang buong puwersa ng sekta upang patayin ako. Ganito lang ang Suantiangong. Binigyan ka na ng pagkakataon, ayaw mo pang umalis. Saka mo pa sinaktan ang nakatatanda na nagmamalasakit sa'yo. Xiao Bai, ang taong katulad mo na nagbabalik ng kabutihan sa masama ay dapat maparusahan. Pagkakataon, nakakatawa, kailan ba ako binigyan ng Suantiangong ng pagkakataon? 活路！凝视 Sobrang pinahahalagahan ka ni Ning Shixiong. 你却对他 Ngunit ganito ka pa sa kanya, sobrang walang puso. 丧心病狂，恩将 Kaya mo talagang gawin ang ganitong pagbalik ng kabutihan sa masama. Haha, nakakatawa, luma ka na. 你不过是 Ikaw lang ang naghahanap ng isang dahilan para saktan ako. Anong utang na loob, utang na loob? Ang teleportation array na ginawa niya. Dapat ay para teleport ako sa Hall of Enforcement ng sekta. Xiao Bai, hindi kita pinabayaan. 不保，你怎可如 Paano mo magagawang i-accuse ako ng ganito? Hindi ganyan ang kapatid na guro. Siguradong nagkamali ka ng pagkaintindi sa kanya. O, pagkakamali. 误解？诸位来这里 Nandito kayong lahat para patayin ako. 难道您 Hindi ba alam ni Ning Taishan ang tungkol dito? Kung talagang nais niyong iligtas ako, bakit kailangan pang maghintay hanggang ngayon? Guro, paano mo magagawa ito? 你怎么可以？都给我！ Tumigil na kayong lahat. Bayer, ayos ka lang ba? 娘， Inay, bakit ka nakabalik? 回来了。 Kung hindi pa ako babalik, 回来，你的命都 halos mawawala na ang buhay mo. Ano bang mali ang nagawa ni Bayer? Na nag-udyok sa buong sekta na habulin siya. 月柔， Euro, mas mabuting huwag ka nang makialam sa bagay na ito. 不要插手了。
Tatay, anong sinasabi mo? Si Bayer ay apo mo. Nanay, 从什么镇 mula sa larangan ng mga Diyos at demonyo, kailangan ng hindi bababa sa 1-0 oras. Alam mo na kahapon na balak nilang patayin ako. Tama ba? Si Lolo ang nagbigay sa akin ng balita. 爷爷通知我的，说 Sabi ng matanda sa pamilya Zhu na papatayin ka. 我就 Kaya't nagmadali akong bumalik. 娘， Sila ang may pinakamalakas na pagnanais na patayin ang kapatid. 他们怎么 Paano sila makakapagbigay ng balita sa iyo para iligtas ang kapatid? Ano? Tatay, pinabalik mo ako. 你让我回来？ Para bang nais mong putulin ang ugat? 月柔， Yuru, hintayin mo akong umabot sa ganitong edad. 自然 Mauunawaan mo rin kalaunan. 在常 Sa harap ni Changshen, 所谓的 ang tinatawag na emosyon ay mga maliit na usapin lang. Huwag na nating pag-usapan pa. Ipinanganak sa Xuanchen Sect. Dapat handa kang ialay ang lahat para sa Xuanchen Sect. Ayokong maniwala. Ayokong maniwala na papatayin mo ako. Huwag kang lumapit, inay. Inay. Diyos at demonyo na susi. Bear, Sonner. Umalis ka na, hindi ko na kayang magtagal. Huwag kang mag-isip ng paghihiganti. Gusto kong mabuhay kayo ng maayos. Magpakailanman na lumayo sa Xuanchen Sect. Umalis mula sa dakin. Nabaliw ka na, ang ritual ng espiritu ng digmaan, mawawala ang iyong kaluluwa. Tara na. Bear, tara na, tara na. Kapatid, umalis tayo, umalis tayo. Bakit, bakit? 为什么你们 Bakit niyo siya sasaktan? 伤害他？ Walang galang, naghahanap ng kamatayan. 你们今天 Wala ni isa sa inyo ang makakatakas ngayon. 不了。 Puksa. Anong uri ng sining ng pakikipaglaban ito? Bakit ito may kapangyarihan ng langit at lupa? Patayin, patayin. Xiao Bai, ako ang iyong lolo, hindi mo ako maaring patayin. 不能杀我！ Kayo, may karapatan ba kayo? Ha? Ako ay estudyante ng Kinhuang Martial Academy. Hahaha. Oho. Bunso, ayos ka lang ba? Huwag kang lumapit. Alagaan mo si nanay. Huwag mo akong alalahanin. 千万 Huwag na huwag kang babalik. 我会死 Papatayin kita. 的！姐， Ate, bilisan mo. 快走！ Ay, sobrang mahina ko. 除了 Wala akong magawa kundi 什么 tumakas. 都做不了。娘， Nanay, kumapit ka. 哪怕给那些 Kahit na maging alipin ako ng mga makapangyarihan, 我也 hahanapin ko ang gamot na makakapagligtas sa iyo, kapatid. 弟弟，你也要 Kailangan mo ring mabuhay. Ang mga basag na ugat na ito ay may ganang magpakita sa harap ko. Ang kapalaran ng Xuanchen Sect ay natapos na ngayon. Mula sa araw na ito, wala nang Xiaozi sa mundo. Tanging si Wang Lin na lamang. Ang mga tinatawag na cultivator sa timog ng Dakin ay talagang isang biro. Maaari pa bang siyang mailigtas ng aking ina? Talagang mapanganib ang pagsabog ng espiritu ng digmaan. Ngunit sa huling sandali, may naiwan pa siyang isang pag-asa na hindi pa nawawala. Sa ngayon, ang kanyang kaluluwa ay nauubos na. Unti-unting napapaniwala sa isang peking kamatayan.